Channeling your energy. Your soul calls here. Taurus, Sun, Moon at Rising, welcome back po sa ating weekly reading. At ang unang message mo, syempre, ang angel number mo for this week. At tingnan natin, Taurus, 0110, ang message nito is very connected sa belief system mo. Kung ano ba talaga ang pinaniniwalaan mo tungkol sa sarili mo, sa kakayahan mo, at sa kung ano ang deserve mong makuha. Parang may energy dito na nagsasabing huwag mong liitan ang sarili mo para lang magkasya sa expectation ng iba. May talent ka, may skill ka, may natural kang ability na hindi madaling gayahin ng iba. At honestly, Taurus, feeling ko may mga pagkakataon na alam mong magaling ka pero nagdadalawang isip ka pa rin kung kaya mo ba talagang dalhin yun sa mas mataas na level. Ang 0110 is reminding you to go after what you actually want. Hindi yung gusto ng pamilya, hindi yung convenient para sa ibang tao, hindi yung pinipili mo dahil natatakot kang magkamali. Ano ba talaga ang gusto mo, Taurus? Kasi may part sa'yo ngayon na parang unting-unting bumabalik ang confidence, and I also feel na may isang bagay na matagal mo nang iniisip, something connected to your talent, creativity, work or personal ability na pwedeng magkaroon ng magandang movement kapag pinili mong seryosohin ang sarili mong potensyal. May inspiration na dumarating, may idea, may pagkakataon na pwedeng magpakita kung ano talaga ang kaya mo. At yung message na pinakamalakas dito, hindi mo kailangang maging katulad ng iba para maging successful. Yung uniqueness mo mismo ang may value. At tingnan natin ang energy mo, Taurus, sa ating mga tarot cards. At nararamdaman ko, may energy din dito ng appreciation and gratitude. Parang may kailangan kang mapansin na blessing na nandyan na pala, ha? Pero dahil nakatingin ka sa kulang, hindi mo napapansin kung gaano kalaki yung progress mo. So, Taurus, your talents can open doors for you. At oo ha, may dream ka na hindi pa nawawala sa puso mo. Huwag mo siyang i-dismiss agad. At nakikita ko rito, pagdating sa money, Taurus, very direct yung energy. May lumalabas na situation na kailangan mong maging mas strategic at mas observant sa pera. Parang hindi ito panahon para basta sumabay sa sinasabi ng ibang tao. Kailangan mong tingnan mo mismo ang facts, numbers, terms, at kung saan talaga napupunta ang resources mo. May possibility na may information, message, conversation, documents, proposal, or opportunity na kailangan mong pag-isipan ng mabuti bago ka mag-decide. At interestingly ha, may energy dito na parang mas may control ka kaysa sa iniisip mo. Kung may financial decision kang pinag-iisipan, huwag kang magmadali dahil lang gusto mong matapos na ang pressure. Tignan mo kung ano ang mas sustainable. May potential din na magkaroon ng movement through work, business, communication, skill, or something na ikaw mismo ang gumagawa. Hindi ko nakikitang ang strongest money message mo ngayon ay tungkol sa swerte na biglang mahuhulog sa'yo. Mas malakas yung energy na may kakayahan kang gumawa ng opportunity kapag ginamit mo ng tama ang skills mo. At may isang bagay dito na kailangan mong maging honest sa sarili mo, ha, Taurus. Underestimating your own ability can also become a financial limitation. Kung alam mong kaya mo, huwag mong i-present ang sarili mo na parang hindi mo kaya. Taurus, may value ang ginagawa mo. Ang kailangan ngayon ay confidence, strategy, at tamang desisyon. Taurus, sa love energy mo, may taong lumalabas na very observant. Hindi siya basta nagsasalita, mas tinitingnan muna niya kung ano ang ginagawa mo, kung paano ka kumikilos, at kung ano ang reaction mo. May energy ng curiosity,
pero may restraint. Parang may gustong malaman tungkol sa'yo pero hindi pa niya sinasabi ng diretso. For some Taurus, this can also be someone na may connection sa past. Hindi necessarily ex ha. Pwedeng dating kakilala, dating kausap, someone na matagal nang nasa paligid, or someone na may unfinished emotional impression sa'yo. Ang interesting dito, may attraction na hindi purely physical. May paghanga sa confidence, independence, at presence mo. Pero may hesitation, parang may taong iniisip, approach ko ba siya o hayaan ko muna. Kung committed ka, may message dito tungkol sa pagiging mas open sa communication. May isang bagay na maaring matagal nang hindi na pag-uusapan ng maayos. Hindi naman ibig sabihin na malaking problema agad. Pero may emotion na kailangang sabihin ng malinaw para hindi puro assumption. Kung single ka naman, wag mong i-ignore ang subtle signs. May possibility ng connection na nagsisimula muna sa conversation, observation, or casual interaction bago maging romantic. At Taurus, isang bagay ang nararamdaman ko, hindi mo kailangang habulin ang taong hindi malinaw. Kung interested talaga siya sa'yo, eventually, makikita mo yun sa consistency ng actions niya. Sa career, mas malakas ang energy ng planning before movement. May goal kang gustong maabot, pero parang hindi pa kompleto ang picture. May dalawang possible direction or choices na pwedeng pagpilian. At dito Taurus ha, kailangan tanungin ang sarili mo, alin dito ang may actual future at alin ang temporary distractions lang. May opportunity na pwedeng mag-open through communication, message, inquiry, client, application, meeting, online work, business connection, or someone introducing an idea to you. Pero hindi lahat ng opportunity na exciting ay automatically right for you ha. May kailangan kang i-check ng mabuti. Parang sinasabi ng energy, observe first, decide second. May possibility din na may project or work situation na initially parang mabagal. Pero hindi ibig sabihin na walang progress. May mga bagay na ginagawa behind the scenes bago mo makita ang result. And I feel a strong energy around visibility. Kapag may skill ka na matagal mo nang ginagawa pero hindi mo masyadong ipinapakita, this is a good period to let people see what you can actually do. Taurus, hindi kailangan maging pinakamagaling sa room, pero kailangan mong ipakita na alam mong may value ka at dala-dala mo yan. May potential for a more stable direction kapag pinili mo ang path na may structure, long-term potential, at hindi puro excitement lang. At kung may career decision kang hawak ngayon, huwag mong piliin dahil lang sa pressure. Piliin mo yung kaya mong panindigan kahit mawala ang excitement. Para sa mga Taurus, OFW, abroad, or may loved one na nagtatrabaho sa ibang bansa, may energy dito ng distance pero hindi disconnection. Parang may isang bagay na pinaghihintay mo, update, confirmation, schedule, document, payment, or decision connected sa trabaho. Ang feeling ko, wag mong i-base ang emotional state mo sa isang message lang. May mga bagay na kailangan mo ng maayos behind the scenes bago maging clear sa'yo. Kung may work situation na parang hindi mo alam kung magstay ka pa ba or lilipat, magre-renew or maghahanap ng ibang opportunity, observe muna kung saan talaga may stability. May possibility din na may travel or relocation consideration, pero hindi lahat ng Taurus pare-pareho ang timing. Ang importante dito ha, huwag magdedesisyon dahil sa panic. Kung may family member kang naiwan sa Pilipinas, may energy din ng pagiging protective. Parang kahit malayo ka, iniisip mo pa rin kung okay ba sila, kung sapat ba ang nabibigay ko, at kung may kailangan ba silang tulong.
At Taurus, hindi porket malayo ka, ibig sabihin wala kang presence sa buhay nila. May connection pa rin naman. Kung ikaw naman ay Taurus na nasa ibang bansa, may interesting energy ng adjustment at rebuilding. Parang may part sa'yo na nagsasabing, okay, nandito na ako. Ano ngayon ang next practical move? Hindi ito tungkol sa pagiging lost forever. Mas parang kailangan mong ayusin ang routine, priorities, finances, work at environment para maramdaman mong mas settled ka. May isang opportunity or connection na pwedeng makatulong sa adjustment mo. Possible through work, community, friend, colleague, or someone na may information na kailangan mo. Be observant sa mga taong nagbibigay ng useful advice. Hindi lahat ng advice kailangang sundin, pero may isang information na pwedeng maging surprisingly valuable. At para naman sa mga senior citizen na Taurus, hello po. Ang energy ay tungkol sa home, family, peace of mind at feeling secure. May indication na may bagay kang gustong maayos sa bahay or within the family. Pwedeng simpleng arrangement, responsibility, finances, documents, or family decision. At may strong message dito na wag mong sarilinin lahat. Kung may concern ka, sabihin mo sa taong pinagkakatiwalaan mo. May mga bagay na mas madaling maayos kapag hindi mo kinikimkim. Para naman sa mga anak o relatives na may senior Taurus sa family, pay attention to what they don't say. Minsan, hindi sila humihingi ng direkta. Minsan, ang kailangan lang nila ay maramdaman na kasama pa rin sila sa desisyon at hindi sila nakakalimutan. At Taurus, may magandang energy around family gathering, home, reunion, or a moment of peace. Hindi kailangan malaking event. Minsan isang simpleng pagkikita, pagkain ng sabay-sabay, or conversation lang ang magiging pinaka-importanting moment. Taurus, pagdating sa health energy, ang pinakaunang pumapasok dito ay pagod na naiipon sa katawan. Parang may tendency kang ituloy pa rin ang ginagawa mo kahit ramdam mo ng kailangan mong huminto sandali. Mas sensitive ngayon ang energy around the head, neck, shoulders, upper back, at hands, arms. Pwedeng may stiffness, tension, heaviness, or discomfort. Especially kung matagal kang nakaupo, gumagamit ng phone, nagtatrabaho sa computer, or kulang sa pahinga. May energy rin around sleep and mental rest. Yung katawan minsan nakahiga na, pero yung isip hindi pa rin tumitigil. Kung napapansin mong pagising mo parang hindi ka fully rested, take that as a signal na kailangan mong ayusin ang routine mo. Not just push yourself harder. May Taurus din na maaring makaramdam ng heaviness around the stomach or digestion, especially kapag irregular ang pagkain, stress, or mabilis kumain. Hindi ito diagnosis ha, Taurus. Spiritual reading lang to. Ang strongest message ng katawan mo ay simple. Huwag mong hintayin na katawan mismo ang pumilit sa'yo na magpahinga. Bigyan mo ito ng proper sleep, hydration, pagkain sa tamang oras, gentle movement, at recovery. At may isa pa akong nararamdaman dito, emotional tension na napupunta sa katawan. Kapag may bagay kang hindi sinasabi, minsan katawan ang unang nagpapakita ng stress. Kaya kung may conversation kang matagal nang iniisip, hindi ibig sabihin kailangan mong makipag-away o maglabas lahat agad. Pero kailangan mong magkaroon ng healthy way para mailabas ang pressure. Taurus, hindi kahinaan ang magpahinga ha. Part din ng strength ang marunong huminto bago maubos, at yun ang final message na gusto kong iwan sa reading na to. May mga bagay na kaya mong kontrolin, may mga bagay na kailangan mong pag-isipan, at may mga bagay na kailangan mo talagang bitawan muna para makapagpahinga ang isip mo. Piliin mo this week yung nagbibigay sa'yo ng clarity, stability, at peace. Hindi yung puro pressure. Kung Taurus ka at naka-resonate ka sa reading na to, kunin mo lang yung message na tunay na para sa'yo. Maraming salamat, Taurus, for spending this time with me. I hope this reading gave you something useful to reflect on this week.
Take care of yourself, protect your energy, and remember to listen ha. Not only to your thoughts, but also to what your body is telling you. At isang paalala, hindi ako ang unang nagme-message sa kahit sino. Kayo po ang unang mag-message sa akin kung gusto nyo po ng private reading. Thank you so much, Taurus! See you sa next reading.